Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Headline ngayon sa isang website ang tungkol dito sa ginawa po ng Itbulaga at ng TBJ na pag-show dito po sa Sydney, Australia. Sabi nga dito, dumagsa mula sa iba't ibang bahagi ng New South Wales at mga kalapit na estado ang mga Pilipino fans na sabik na mapanood daw po ang mga idolo at pagtatanghal ng hatid ng noontime show na Itbulaga sa ika-35 taon ng Grand Philippine Fiesta Kultura noong ika-5 ng Oktubre. So ganyan po kadami, libu-libong tao, mga OFW na talagang nagmamahal sa Itbulaga and sa mga dabarkads natin. Sabi nga po ng isang fans, first time niya daw pong makita silang lahat. Dati sa TV niya lamang daw po nakikita sila Bossing Vic Sotto at ang mga dabarkads, pero ngayon grabe daw po yung saya niya. After decade daw po ay nakita niya rin lahat ng dabarkads natin. Ito po yung ilan sa mga picture ni Bossing Vic Sotto na talaga namang pinagkakaguluhan with the dabarkads natin sa Sydney, Australia. At sa mga nagtatanong, nakauwi na po ang mga dabarkads natin at mamaya siguro live na live ang Itbulaga. Samantalang lubos naman po ang pasasalamat ni SQ Jean dahil yan sa kakatapos po nilang performance na ginanap dyan sa Smart Araneta nung nakaraan. Sabi niya, dati pangarap ko lang makapag-perform sa Big Dome. University breakdancer pa ako noon. Ngayon, akalain mo naman, as singer pala ako magpe-perform sa Araneta. Thank you Itbulaga, another milestone. Samantalang isang clone, 2 concert or gigs po ang kinansela. So bakit kaya? At sino yan? Walang iba kundi po si Dan Chris. Sabi niya nga dito mga kadabarkads, 2 guesting canceled, saklap, di pa nga sikat, ganto na agad, ingat po kayo. So nag-cancela po siya ng guesting niya or ng concert niya dahil masama po talaga yung kanyang pakiramdam. Sabi niya nga, di ako pinatulog ng ubod sipon, guesting pa naman mamaya. Hi, apektado po yung kanyang boses. And sa oras po na ituloy niya po yung guesting, syempre masisira po nun siya sa mga guests. Kasi garalgal tapos hindi siya makakakilos ng maayos dahil masama po yung ganyang pakiramdam. Kaya kinansilan niya na lamang po yung mga guesting na dapat sana ay nakaschedule. Kaya naman ang mga dabarkads natin bumuhos po ang pag-alala and syempre pagpapaalala kay Dan Chris na dapat wag magpaulan and syempre ingatan ang sarili dahil health is wealth. Yan yung tunay nating kayamanan. Samantalang meron pong inilabas si Tito Sotto sa kanyang Facebook account tungkol ito sa update na mga nabiyayaan niya po ng tulong. Pangako niya po sa mga scholar na pag nanalo siya, yung sahod niya ibibigay niya po dito. Sabi nga po dito ni Tito Sotto, look, the first batch of Senate President Vicente Tito Sotto III Scholarship Program. SP Sotto continues to fulfill his promise to donate his salary to help students with their tuition fees and allowances para kay SP. Mahalagang makapagtapos ang mga mag-aaral. So eto, ipapakita ko na lamang sa inyo mga kadabarkads yung binigyan po ni Tito Sotto ng mga aginaldo, yung blessings para po sa mga scholars na pinag-aaral po ng Itbulaga and syempre ni Tito Sotto. So diyan po napupunta yung kanyang salary and yan po yung kanyang pinangako. Ayan po yung pruweba sa mga naghahanap at nagtatanong kung saan daw napupunta yung sahod ni Tito Sotto. Dito po yan sa scholars ng Itbulaga. And alam nyo mga kadabarkads, sinugod po si Tito Sotto sa comment section ng naturang post niya. Kaya ang ginawa po ni Tito Sotto, nilimitahan niya po kung sino yung makakapag-comment sa kanyang post. Sabi ng iba, bakit daw nag-turn off si Tito Sotto ng comment section? Ayan o, uy, naka-turn off yung comment. Then, ang daming hate comments na nababasa ko dito para kay
Tito Soto. Sabi nga dito, dapat daw mag-resign na si Tito Soto. Ano pa daw ba yung inaantay ni Tito Soto? Ang dami pong galit sa kanya dahil po mga kadabarkads yan sa mga nangyayari po dito sa mga hearing nitong mga nakaraan. Sabi ko nga po mga kadabarkads, iba-iba tayo ng opinyon. 'Di ba? Iba-iba tayo ng opinyon, yung iba sang-ayon, yung iba hindi. Kaya kung inyong mapapansin, talagang sinusugod po si Tito Soto sa mga comment section na mga news na may connection po sa kanya mga kadabarkads. Samantalang Lucky M. Robles, may mensahe para po sa kanyang sarili. Sabi niya dito, malayo pa pero malayo na. Hindi mo man napapansin pero malayo na rin yung narating mo. Ang dami mo ng kinaya at nalagpasang pagsubok. God has provided you with strength, confidence, and courage. Hindi ka niya pinabayaan. Kung nasaan ka man ngayon, keep going, magpatuloy ka lang. Gusto ni Lord maging successful ka. God bless you more and more, Dabarkads. Salamat po ulit sa nood ng Clones Open at sumuporta sa aking mga kapatid na sina kapatid Jerome, Dan Chris, and Luz Biminda A. Piedad. Nakakatuwa lang itong mga clones natin mga kadabarkads kasi sobrang thankful talaga sila sa TBJ and sa Itbulaga dahil simula po noong nakilala sila dito, mas malaking door yung nag-open para po sa kanila mga kadabarkads. Ang dami po lagi nilang gigs, ang dami lagi nilang offer dahil po yon sa pagkakakilala po nila dito sa Itbulaga. And nakakatuwa lang dahil ang show ng Itbulaga ay nagiging instrumento para po maging blessing sa iba. Ginagamit po nila yung kanilang programa, yung kanilang husay, yung kanilang talento para po magpabago ng buhay ng iba. Tulad po ni Jerome Ibardome, Matt Monroe, Jane Jordan, lahat sila mga kadabarkads, simula po nang nakilala sa The Clones or sa Itbulaga, nagbago ang buhay nila. Naging instant celebrity sila mga kadabarkads at yun, yung lagi po nilang pinagpapasalamat. Isa nga po sa lagi nagpapasalamat sa Itbulaga, etong si Lucky M. Robles. Wala pong katapusan yung kanyang pasasalamat sa TBJ. Ganyan siya ka-grateful mga kadabarkads. Nakakatuwa nga Sobra niyang na-appreciate yung mga nangyayari po sa buhay niya. Small things or big things. Lagi po siyang nagpapasalamat. Ramdam mo talaga sa isang tao mga kadabarkads. Pag alam niyo yun, pag malapit po siya sa Diyos, lagi po siyang nagpapasalamat sa mga nangyayari sa kanya. Maliit man yan or malaki, blessings yon mga kadabarkads. Kaya mabuhay yung mga clones natin, lalo na sila Jerome, Roel, and Lucky M. Robles, Jane Jordan, at marami pa pong iba. Sana malayo ang marating ng mga batang ito. So, anong sa inyo dito mga kadabarkads? Please comment down below.